Ayan, magandang hapon mo ulit mga kamanggagawa. Ako ulit si Attorney General Du, ang inyong lingkod, at nandito ulit tayo sa Batas Manggagawa Live. Para sa episode na to, gusto ko i-discuss yung isa sa mga pinakamadalas itanong sa aking page. Yun ay, ano na nga ba ang kakaharapin ng mga manggagawa ngayong pabalik na sa trabaho at dahil dito sa pagkaka-lockdown dahil sa COVID. Marami kasi ang nangangamba na baka wala ng trabahong babalikan o kaya ay tulad nung sinabi natin nung episode 1, baka mabawasan yung mga sweldo. Ngayon, siguro bigyan muna natin ng factual backdrop. Totoo ba na maraming banta o malaki ang banta na mawalan ng trabaho ang maraming manggagawa? Sa madaling salita, ang sagot po ay oo. Actually, sa data po ng Department of Labor, nasa 2 million to 2.5 million na daw na mga workers sa buong Pilipinas ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID. Dahil sa pagsasara o kaya hindi na makapagbukas ng mga kumpanya. At sabi rin nila na baka daw ito ay lumobo pa hanggang 5 to 10 million na mga manggagawa. Siyempre, nandyan din yung mga indicators na tulad for example nitong Employees Confederation of the Philippines o ECOP na meron sila nung May 26 at 28 na isang seminar na kung saan dinidiscuss nila kung paano daw mag-downsize with less pain, sabi ng hindi masyadong masakit sa mga manggagawa. Siyempre, lahat ng klase ng pagkatanggal ng trabaho ng manggagawa ay masakit. Pero meron silang, hindi ako nakasali, no? Pero I think merong proper way daw ng pagtatanggal ng mga empleyado. Although, of course, hindi ako sang-ayon. So, oo, mga kamanggagawa. Sigurado na marami ang mawawalan ng trabaho. Ngayon, ang episode na to ay naka-dedicate dun sa ano ba ang kailangang kaalaman ng ating mga kamanggagawa kung sakaling malas-malasin tayo na tamaan itong mga pagsasara ng kumpanya at pagkawala ng trabaho. So, sige, simulan natin, no? Ang discussion natin nahahati sa dalawa. Kasi meron dalawang tingin kong possible scenarios na mangyari itong pagbabalik trabaho dahil after ng lockdown o ng ECQ. Una, ang pwedeng gawin ay i-put into floating status yung mga manggagawa. Or, pangalawa, gumamit na tinatawag natin authorized causes for termination. Ngayon, i-discuss ko yan pa isa-isa. Ano ang ibig sabihin ng una muna yung floating status, no? Ang floating status, mga kamanggagawa, hindi yan ibig sabihin termination. Ang floating status, ibig sabihin meron lang temporary o pansamantalang pagsara ng negosyo o kaya a certain portion lang ng kanyang negosyo ng employer ay hindi mo nagagana. Anong kailangan matandaan o alamin ng manggagawa kapag ikaw ay na-put into tinatawag na floating status o yung iba ang tawag dyan temporary layoff, mga ganyan. Isang pinaka-importante dyan, hindi yan dapat lumagpas ng 6 na buwan. Nakalagay yan mismo sa Article 286. I think Article 300 na ngayon yan ng Labor Code namin. Na pwede kang i-floating status lamang sa loob ng 6 na buwan. At wag dapat lalagpas yan. Kapag lumagpas yan, yan ay considered na bilang constructive dismissal. So, at yun ay may karagdagang penalties para sa employer. Ang floating status din, mga kamanggagawa, tandaan din natin, yan ay no work, no pay. Ibig sabihin, walang sweldo ka matatanggap sa loob ng 6 months. Kasi nga, ang pinakabasehan ng pagpapayag ng labor code o ng batas sa floating status ay dahil nagkaroon daw ng mga serious business losses ang employer o yung kumpanya. Kaya pinapayagan niyang yung mga ibang empleyado niya ay i-put into floating status ng walang sweldo. Ngayon, ano ang kailangan patunayan ng employer dito para mai-floating status kanya talaga? Unang-una kailangan bona fide
Ibig sabihin, hindi gawa-gawa yung business losses. Talagang maraming o malaki yung nawala doon sa kanyang kinikita para ma-justify na ikaw ay put into floating status. Yan ay kailangan i-prove ng mga employers, no? At hindi lang basta-basta, tara floating status na tayo dahil nga may COVID. Kasi marami namang mga employers o mga kumpanya na hindi naman nagkaroon ng business losses kahit nagkaroon ng lockdown ng COVID. Marami pa rin naman dyan ng mga dire-diretso pa rin na araw-araw pinapapasok yung mga employer kahit nung COVID, lalo na yung mga essential na tinatawag na businesses. Now, so yun ang mga kailangang matandaan, no? Para sa floating status. Pangalawa, sinabi ko, isang senaryo na pwede mangyari, at ito, mas matindi ito, ay yung tinatawag natin na retrenchment o redundancy o yung kabuuan niya ng tawag yan, mga authorized causes for termination. Ano itong mga authorized causes na to? Yun nga, sabi ko nga, retrenchment, ibig sabihin, nagsara yung negosyo o mata-terminate ka na talaga sa trabaho mo. Pangalawa, yung installation of labor-saving device. Ibig sabihin nito yung naglagay ng robot o isang automated, bigla yung isang linya o isang part ng kumpanya na dati manual ginagawa. Pangatlo, yung redundancy na tinatawag. Ibig sabihin, superfluous o doble-doble na yung ginagawa mo. Pagka sa required ng company na tao dito sa isang specific na trabaho, marami na siya masyadong na-hire. At panghuli ay yung tawag termination due to disease. Isa-isahin natin una, ano ba ang mga kailangang maalala o matandaan o malaman ng mga ating kamanggagawa kapag ka ikaw ay na-retrench? Na-retrench, ibig sabihin yan, tandaan nagsara ang negosyo. Nagsara, hindi pwedeng yan ay due to ayaw na talagang magnegosyo ng may-ari, ng mga stockholders, or nalugi. Ngayon, ano ang kailangan matandaan ng manggagawa dito? Ang employer ang kailangan magpatunay na talagang meron siyang business losses para validly makapag-retrench siya. Yan ay pinapasa kasi yung mga pangalan ng i-retrench ng mga manggagawa sa DOLE through what we call an establishment termination report. Pangalawa, no, kapag redundancy naman. Redundancy, ibig sabihin, hindi lahat ng mga manggagawa ay ito-terminate mo. Iilan lamang dahil nga naging superfluous na yung kanyang posisyon. Maaring, for example, itong dahil nga papasok tayo sa new normal, hindi na kailangan, for example, mga work from home na, hindi na kailangan ng mga sabihin natin janitor o kaya security guard dahil nga nasa bahay na yung mga empleyado, pwede kang ma-terminate due to redundancy kasi hindi na nga kailangan yung iyong trabaho doon sa kumpanya. Paros kapareho niyan ng tinatawag na yung installation of labor saving device na kung saan minsan kapag nagkaroon ng isang robot o isang sistema na pumapalit doon sa kaya mo nang gawin dati. For example, call centers na dati tao ang sumasagot ng mga phones pero meron ng automated ngayon na tagasagot ng phone, yun ay pwedeng maging labor saving device. So sa lahat ng to, ano pa ang mga kailangan nating malaman bilang mga manggagawa? Kahit naman na tayo mata-terminate, meron pa rin naman tayong karapatan sa tinatawag nating separation pay. Attorney, magkano ba yung separation pay na yan? Iba-iba doon sa mga authorized causes. Una, kapag doon sa labor saving device o kaya ay doon sa redundancy, sabi ng batas, sabi ng Department Order 147 series of 2015, kailangan magbigay ng employer sa'yo ng at least 1 month na sweldo
kada taon na tinrabaho mo doon sa employer. Example, 5 taong ka kunwari nagtrabaho sa kumpanya, tapos niretrench ka, magkano makukuha mo? Ito equivalent doon, 5 times kung magkano yung monthly na sweldo mo. Na hindi dapat bababa sa minimum wage, syempre. So, ito times 5 mo lang yon. So, yun yung iyong separation pay. Kung redundancy or installation of labor-saving device. Kapag ka naman ang dahilan ng iyong pagkaka-dismiss ay due to retrenchment, dalawang klase. Sabi ko nga kanina, kapag ka hindi due to serious business losses, kailangan ka mabigyan ng 1/2 month salary per year of service. Pero dapat yung total niyan ay hindi bababa sa 1 month mo na sweldo. Example, kung kunwari ikaw ay 5 taon na, tapos na-retrench ka sa trabaho, magkano ang separation pay? So, 5 times 1/2 nung iyong sweldo, ibig sabihin 2.5 times o 2.5 katumbas ng sweldo mo kada buwan yung iyong matatanggap na separation pay. For example, 1 taong ka lang, magkano ang matatanggap mo separation pay? Sabi nga ng batas, hindi dapat yan bumaba sa 1 month. So, kahit na 1/2 per year of service lang, pero 1 taong ka lang doon, dapat, di ba, 1/2 lang. Pero hindi. Kasi sabi ng batas, huwag daw dapat bababa sa equivalent to 1 month salary ng isang empleyado, yung kanyang separation pay. Kapag ka naman, for example, ang pagsasara ay due to serious business losses o kaya sobrang pagkalugi ng kumpanya, ano ang sinasabi ng batas? Sa mga ganung pagkakataon, sinasabi ng batas na kahit walang ibigay na separation pay yung employer sa mga tinanggal niya na manggagawa. Tandaan serious business losses, ibig sabihin ito dapat sarado na yung kumpanyang buo. Hindi po pwedeng yung meron lang siya sinilang parte ng kanyang negosyo, tapos yung isang parte gumagana pa rin, tapos sasabihin niya serious business losses. Hindi po. Kapag ka po serious business losses, ibig sabihin talaga dyan, nagsara yung kumpanya. Kasi kung hindi niya po pwedeng i-justify na hindi niya bibigyan ng separation pay yung kanyang mga tinanggal na manggagawa. Kapag ka naman, so dalawa na yun So pangatlo, kapag ka naman ikaw ay nagkasakit, sabi yung disease as a authorized cause for termination, kasama dyan yung COVID kasi nakakahawang sakit yung COVID. Pwede ka daw i-terminate, pero kailangan ka rin bayaran ng 1/2 month per year of service at hindi dapat bababa yun sa katumbas na 1 month per year of service. So hanggang doon lang yung actually ang pananagutan ng employer kung sakaling ikaw ay mahawakan ng COVID o kaya magkasakit. Bukod pa yan syempre dun sa SSS, PhilHealth, pero hindi naman, ikaw naman ang nagbabayad yan Isa pang importanteng informasyon na kailangang malaman ng manggagawa, kapag ka ikaw ay sa retrenchment at saka redundancy, nakalagay sa Department Order 147 na hindi dapat meron doon tinatawag na last in, first out na rule. Yung LIFO, LIFO rule. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung mga, kasi sa pamimili kung sino yung i-retrench o kaya yung tatanggalin sa trabaho, kailangan daw isaalang-alang na employer yung seniority rights, kung gaano katagal na sa trabaho, at unahin yung mga nahuli. Sabi, last in, yung huling pumasok sa kumpanya, siya yung first out, siya yung unang dapat i-prioritize na ma-retrench. Yan ay para nga magbigay ng priority na premium doon sa mga mas matatagal na, wag mo na silang ma-retrench. Kung may mga mas bago pa dyan, may empleyado, sila muna yung unahin. Pero ang dapat tandaan natin dito, hindi yan apply sa buong kumpanya. Lalo na for example sa redundancy, kung sa isang departamento lang, doon lang yung LIFO. Doon lang siya mag-a-apply. Kasi yung mga iba, may mga kaso dati na teka, attorney, mas matagal ako doon kaysa doon sa isang tao doon sa kabilang department. Bakit ako ang mare-retrench? Ba't hindi siya? Magkaiba kayo ng department. So, yung LIFO,
ay mag-a-apply lang doon sa same job description kung sino ang uunahin na matanggal. So yun, medyo napahaba din yung usapan natin, no? Pero kasi kailangan itong mas himayin pa talaga. Kasi nga, isa sa mga pinakamasalimuot siguro na pangyayari sa buhay ng isang manggagawa ay yung involuntaryo na matanggal sa trabaho. Tulad ng nangyayari at mangyayari sa panahon ngayon ng COVID. Itong mga ito sana nakapagbigay ng kaunting kaalaman sa inyong lahat kung paano natin mas poprotektahan yung ating mga karapatan na nangaayon sa batas. Itong panahon ng malawakang tanggal trabaho at pagsasara ng mga kumpanya. So yun, sana nakatulong at hanggang sa muli, mag-like, mag-share, mag-comment para mas lalo pang marami yung maabot natin ng mga manggagawa at makapagbigay ng kaalaman sa batas. So ako ulit, si Attorney General Du, ang inyong kabatas manggagawa. Kita-kits ulit tayo sa Batas Manggagawa Live. Hanggang sa muli.